Magandang araw sa mga ka-farmers natin dyan. So ngayon ipapakita ko sa inyo yung tanim natin na puting mais na malapit ng i-harvest. So ito yung naging itsura niya na. So malapit na siyang i-harvest. Siguro 3 araw mula ngayon ay mag-start na kaming mag-harvest dito. So ganyan yung naging itsura niya. Okay naman yung naging resulta. Medyo maliliit lang pero okay siya. Maganda naman yung tubo. Dati nung nakaraan ay yung mais na pula yung tinanim dito. So hindi maganda yung naging result sa akin kasi palaging lugi. Ang mamahal ng inputs, mismo yung seed ay talagang makapambutas ng bulsa. Pero okay naman yun, may nakukuha din naman talaga. Kaso lang depende yung makukuha mo sa presyo na abutan mo sa mga pisaran dito. Pero ito, madami din nagtatanim nito pero malaki yung demand sa palengke. Kaya kikita ka kung gumanda yung tanim mo. So ayan, kukuha ako ng sample, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung tanim natin ngayon. So ito. Tingnan natin. Pasensya na kayo, wait lang. Kasi wala tayong nagbibideo, ako lang yung naghahawak ng phone. So hanap muna tayo ng pwede nating patungan itong cellphone para maipakita ko sa inyo yung mais, itsura ng mais natin. So puting mais po ito, nilalaga. Ayan, tama dito sa lugar. Sa pwestong to, wait lang. Kasi baka mahulog yung cellphone natin. Ikakat ko na lang yung video natin para hindi naman masyadong mahaba. So ito, yung nasa gilid na ito medyo malaki, pero yung nasa gitna medyo maliliit, pero okay naman na, okay lang. So ayan yung itsura ng tanim natin. Oh, di ba? Okay. Yung per kilo nito siguro mababa na yung 30. Kasi si mama naman yung magtitinda mismo sa sentro, 30 to 40. Depende kung walang ibang kasabay sa palengke. So pwede mo pang taasan. Kumpara kung yung pulang mais yung gagamitin mo. Tsaka yung puting mais, kailangan niya din ng abono. Pero hindi siya gaanong matakaw sa abono. Ang pinaka-tip ko lang, hanapin nyo yung part ng lupa nyo na mataba. Doon lang kayo magtanim. Pero yung mga part na lupa ninyo na mahina, yung ani, iwasan nyo na yung taniman ng ganitong mais. Kung may mga part kayo ng lupa na mahina yung tubo, piliin nyo lang yung mga matatabang lupa nyo. Doon lang kayo magtanim. So, doon sa mahina, iba na lang yung itanim ninyo. Para kung sakaling konti lang yung abonong ilalagay nyo, ha-harvest pa din kayo ng maganda kahit nagtitipid kayo. Yung technique lang is tatanim lang kayo sa mga part ng lupa nyo na mataba para kahit konti lang yung abono, okay na, ha-harvest ka. Kasi dito may mga part kasing mahina yung lupa, so pangit yung mga magiging mais. Sayang lang naman yung effort mo, yung oras. Yung iba nga dun konti na, halos ang lilit na, parang hindi na nga yung bubunga yung iba. Pero okay lang kasi dito sa part sa hulihan, medyo mataba yung lupa dito. Lahat naman may bunga. Saka ganito yung itsura. Diba okay na? Saan ka pa nito? Ilang araw na lang harvest ka na. Tsaka kagandahan sa puting mais, 2.5 months, minsan nga hindi. Kahit 2+ months, harvest ka na. Depende sa stand ng tanim mo. So sa ganda ng tubo niya. So maglakad-lakad tayo dito. Pakita ko sa inyo.
Yan, ayun, sa likod. Medyo madamo lang dito sa gilid, pero okay lang yan. Problema lang yan, mag-attract yan ng mga daga. Pero sa puting mais, hindi naman gaanong problema yung daga kasi hindi naman to papatigasin. So attracted yung mga daga sa mais na pang patuka. Kasi yun, pinapatigas. Ang gusto ng mga daga is yung matigas na mais, hindi naman yung panglaga. Kasi yung panglaga, hindi naman to pinapatigas masyado. Yung madry lang yung mga buhok niya, ibig sabihin nun, harvestable na yung mais natin. Pwede na siyang i-harvest. Ganito na yung itsura niya. Matamis siya. Lalo na kapag nilaga na ito at nalagyan ng asin, konting asin, pwede ng merienda. So, ayan, yung maisa natin. Kaya sabi ko, kung magtatanim, piliin na lang yung mga part na mataba yung lupa. Lalo na kung puting mais lang naman yung tatanim. Kasi, para maging maganda yung tanim, at konti din yung gastos. Kahit konti yung gastos, maganda yung maging harvest. Kasi kung pulang mais, obligado kang taniman yan lahat. Kasi mas kailangan ng maraming space yung pulang mais. Kasi nga, gusto natin yung mas madaming ma-harvest. Kasi doon, dami ng sako yung kailangan para kikita ka. Pero dito, yung dami ng bunga. Ay hindi, yung tawag dyan, yung tipid ka, pero okay yung harvestin mo. Kasi ito, kahit half hectare lang, madami na yan. Madami na yan ka-farmers. Lalo na kapag ikaw yung magtitinda. Pero kung gusto mo din, pwede din yung makalawakan kung may magkukuha sa'yo na trader. So, pwede yun. Pwede naman yun. Pero kung ikaw lang naman, mas maganda piliin mo lang yung lupa na mataba, doon ka lang magtanim para hindi sayang yung effort. Well, eto dito maliliit na. Ito yung sabi ko na mas maganda kung pipiliin lang natin yung lupang tataniman natin. Ito, although may bunga naman siya, kaso lang maliliit. So yan lang mga ka-farmers. Nag-update na lang ako kung kumusta naman yung magiging kita dito sa ating puting mais. Kasi alam ko naman dun sa mga ka-farmers natin, yung kita yung talagang nakakapag-motivate sa atin, no? Kaya i-update ko kayo kung kumusta naman yung kitaan dito. So ito pala, siguro 1/4 hectare itong tinaniman natin lahat ng mais. So update ko na lang kayo kung kumusta naman yung return of investment natin.